Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Norman, isang guro sa isang high school dito sa Metro Manila. Bata pa lang po ako ay panatiko na po talaga ako ng mga kwentong may kinalaman sa mga kababalaghan o yung mga hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isa na po rito yung tungkol sa mga aswang. Narito po yung isang kwento o karanasan ko nang minsan akong makasalamuha ng isang tunay na aswang. Mga ilang taon na rin po yung nakaraan nung ma-assign nga po ako sa isang pribadong eskwelahan sa probinsya namin sa Marinduque. Hindi ko na lang po siguro ibabahagi kung saan nga po ito mismo naganap, bilang pagrespeto na rin sa mga taong naninirahan doon sa lugar. Mas swerte na rin po ako dahil kahit hindi pa nga ako ganap na isang guro, ay kinuha na nga po ako ng paaralang yon upang doon na nga sa kanila magsanay at matuto ng aktwal na pagtuturo. Sa bahay ng pinsan kong si Andrew po ako nakatira bilang sila nga po yung malapit doon sa paaralang pinapasukan ko. Panandalian lang naman po yung panunuluyan ko doon sa kanila dahil naghihintay na lang po ako noon ng board exam upang maging lihitimo na nga pong guro. Sa lugar kung saan nakatira sila Andrew ay mapuno po at medyo liblib. Kaya naman hindi kami masyadong nagpapagabi dahil madilim yung daanan at baka makasalubong nga kami ng mababangis na mga hayop, pati na rin ng mga ahas na marami nga po sa lugar nilang yon. Isang hapon ng Biyernes pagdating namin ni Andrew sa kanila ay narinig nga namin sa hindi kalayuan na para bang may nagkakasiyahan at nagkakantahan. Kaya naman dali-dali nga kaming nagtatatakbo papunta doon kila Andrew dahil doon nga rin namin naririnig yung mga kantahan. Tulad ng aming inaasahan ay nadatnan nga namin sa bungad ng bahay sila Tito Mike, tatay po nitong si Andrew, at 3 pang kalalakihan na halos kaedaran lang din po ni Tito. Siya nga po pala, sundalo pala yung papa ni Andrew na si Tito Mike, at medyo bihira lamang po siyang umuwi doon sa kanila dahil sa madalas nga po nitong pagkakadistino kung saan-saan sa buong Marinduque. Pag-akyat po namin ay magalang kaming bumati sa kanila ni Tita habang nag-aasikaso nga po ito ng iinumin at pulutan. Matapos po yun ay pinakilala po kami ni Tito Mike sa mga kasama nito. Base nga sa pagpapaliwanag ni Tito, yung isa daw sa mga lalaking naroon ay pinsan nga nito. E de bali tito na rin po namin yung kanyang tinutukoy. Itago na lang din po natin siya sa pangalang Tito Mateo. Ito pong si Tito Mateo ay mga nasa early 50s na rin po nung mga kapanahon yon, at higit po siyang mas matanda kay Tito Mike. Bunso po kasi yung lolo ni tatay at Tito Mike sa magkakapatid. Kaya naman medyo malalayo po yung edad ng ibang pinsan ng mga ito. Sabado bukas baka nais niyong sumali dito sa inuman. Pangungumbida pa nga po noon ni Tito Mateo sa amin. Dahil sa mabigat na paanyaya po ng Tito Mateo ay dito na nga po kami nakisalo sa kanilang magkakasama. Habang tuloy-tuloy yung pag-iinom nilang naroon ay sinubukan kong mag-obserba sa aking paligid. At dito nga ay napansin kong hindi pala nakikisabay ng tagay sa amin itong si Tito Mateo. May sarili po itong baso na iniinuman at naroon po ito sa gawin niya sa gilid. Habang palihim kong tinitignan itong si Tito Mateo ay napakunot nga yung aking noon-noon nang makita kong nakahain sa platito niya yung isang tumpok ng hiniwa na maliliit na atay. Napalunok na lamang ako ng laway nang makita kong parang hilaw po yun at medyo dumudugo-dugo pa. Take note po hindi po yun kinilaw o kahit half-cook man lang, kundi parang hilaw talagang lamang loob. Ilang saglit pa ay halos panayuan nga ako ng balahibo nang makita kong dumampot doon si Tito Mateo at direktang isinubo sa kanyang bibig. Kitang-kita ko yung nagkakatas na dugo dahil sa hilaw na atay. Nakaramdam po ako noon ng matinding pandidiri dahil hindi naman ako sanay na nakakakita ng mga ganon. Rinig na rinig ko po noon kung papaano nga po niya itong ninangata-ngata at nilunok. Bagaman hindi ko matitigan si Tito Mateo ng direkta ay kitang-kita ko sa mukha nito na para bang sarap na sarap ito sa kanyang kinakain. Dali-dali po itong tumingin pabalik sa akin nang mapansin niya na bahagya ko nga po siyang tinitignan. O bakit iho? Ngayon ka lang ba nakakita ng kumakain ng hilaw na atay ng baboy? Aba, maloko pa nga po nitong tanong. Sa totoo lang po, opo.
Hindi po kasi maganda yung hilaw na atay na yan. Hindi po maganda yan sa ating tiyan. Maaari po kasi tayong magkasakit dyan kapag hindi dumaan sa apoy bago kainin. Paliwanag ko naman po dito. Ganon na lang po yung gulat ko at ng mga kasamahan naming nagiinom sa biglaang pagtawa sa akin ni Tito Mateo, sabay sagot po nito. Sa inyong mga tao, oo, masama kumain ng hilaw. Ngunit para sa mga tulad ko, na aswang ay wala itong epekto. Nakangiti pa nga po nitong Saad. Matapos sabihin nyo ni Tito, ay muling naghagalpakan sila ng tawa, kaya naman hindi ko masyadong sineryoso ang pagkakasabi nito. At inisip ko na lamang na baka nagbibiro lang ito. Kaya naman sumalo na nga ako sa kanila at nagtuloy-tuloy sa pag-iinom ng alak. Bandang 11:00 ng gabi noon nang makita kong bagsak na nga dahil sa alak yung dalawa pang kasama nila Tito Mike at Tito Mateo na mga sundalo. Di bali 4 na lang po kaming magkaharap doon sa lamesa. Ako, si Andrew, si Tito Mike at si Tito Mateo. Kumakanta po noon si Andrew sa videoke nung biglang humuni ng ubod ng lakas itong si Tito Mateo. Napakasakit po nun sa tenga na para bang sinasadya po nito. Manipis at matinis po yung paghuni nito na hindi normal para sa isang taong katulad niya. Nagtataka man kami ni Andrew sa ginawa ni Tito Mateo, ay kinuha naman po ni Tito Mike ang aming atensyon upang patagayin ng alak. Huwag niyo nang masyadong pinagpapansin niyang tito niyo. Baka lasing na kaya ganyan. Bulong pa nga po niya sa amin noon. Maya-maya pa po, Sir Dan, ay muling bumaling ng tingin si Tito Mike kay Tito Mateo at lumapit po dito upang hagod-hagurin yung likuran kasabay ng mahina po nitong bulong. Sinusumpong ka na naman ba, Manong? Tanong pa nga ni Tito Mike sa kanya. Hindi ko nga alam eh. Busog naman ako ah. Sagot naman ni Tito Mateo. Dahil ako nga yung pinakamalapit sa kanilang dalawa ay narinig ko talaga yung kanilang pag-uusap. At base nga sa kanilang mga sagutan, ay dito na nga ako nagsimulang magduda kay Tito Mateo dahil sa inaasal nito na may kawirduhan. Kaya naman patuloy ko siyang inobserbahan noon at maya-maya ay tumayo nga ito at nagpaalam sa amin ni Andrew. Naalis lang daw siya sandali at babalik rin kaagad. Wala siyang sinabi na kung saan nga siya pupunta. Basta't naglakad lang po ito hanggang sa mawala na nga sa aming paningin. Dahil sa kumukuha nga ng pulutan sa loob si Tito Mike ay hindi nga niya alam na wala na doon si Tito Mateo. Oh, saan nga ba nagpunta si Tito Mateo nyo? Tanong pa nga po niya sa amin noon. Halos magkasabay nga kaming sumagot noon ni Andrew at sinabi naming wala naman siyang sinabi kung saan ito pupunta. Basta't umalis lang ito at nagpaalam na babalik rin. Sa puntong yun ay pailing-iling na nga po noon si Tito Mike habang may kung anong tila ba binubulong-bulong. Nako, mangunguha na naman ang buhay ng manok yan sa kapitbahay. Di bali na, babayaran ko na lang kung mahuli. Natatawa naman po nitong Saad na halatang lasing na rin. Muli namang nagkanda buhol-buhol yung isip namin ni Andrew noon matapos nga itong marinig sa tatay nito. Kaya naman tahasan na nga po namin siyang tinanong tungkol kay Tito Mateo. Hindi pa naman masyadong lasing noon si Tito Mike. At tahasan rin po niyang inamin sa amin ni Andrew noon na aswa nga itong si Tito Mateo. Nakakikilala pala nga namin. Marami akong mga naging tanong sa isipan ko noon nung marinig ko yung salitang aswang. Nung una ay nagdadalawang isip nga ako sa kung tunay nga ba talaga yung sinabi ni Tito Mike. To, kaya ba hilaw na ata yung kinakain niya dahil tunay talaga siyang aswang? Tanong ko nga po noon. Ilang segundo ring tumahimik si Tito Mike bago muling sumagot. Oo, kaya nga nakahiwala yung inumin niya sa atin upang hindi niya tayo mahawaan. Tulad rin ng nangyari sa kanya. Malungkot pa nga po nitong Saad. Maya-maya ay nagbahagi na nga sa amin si Tito Mike ng kwento sa kung papaano naging aswang itong si Tito Mateo. Ayon sa kanyang kwento ay nahawaan lang daw ito ng pagkaaswang nung dati niyang napangasawa na taga Mindanao. Baligaling daw sa isang tribo yung asawa ni Tito Mateo noon at hindi lamang daw ito ordinaryong tribo. Dahil tribo umano ito ng mga aswang. Kahit na mga aswang daw sila ay hindi naman daw kumakain ng tao yung tribong yon, kundi puro lang din daw mga hayop. Minahal daw ni Tito Mateo yung babae. Kaya naman kahit ayaw niyang maging isang aswang, ay malugod pa rin niya itong tinanggap dahil sa sobrang pagmamahal doon sa babaeng yon. Sa punto pong yon ay hindi ko po masisi si Tito Mateo dahil sa kanyang ginawa. Pero mabigat rin pong responsibilidad yung kanyang pinasan
At yung masakit pa nga po nito ay namatay daw yung asawa niya nang minsang may makalabang isang antingero. Matapos mailibing ng asawa ni Tito Mateo, ay bumalik nga raw ito sa serbisyo ng pagiging sundalo. Nung unang araw na inamin ni Tito Mateo kay Tito Mike yung kalagayan nito, ay hindi daw siya agad-agad naniwala. Ngunit nang minsan daw silang magsama sa isang misyon, ay dito na nga raw niya napatunayang tunay nga talagang aswang itong si Tito Mateo. Sobrang tindi daw ng engkwentro nila noon sa mga rebelding grupo, na inabot daw ng madaling araw yung bakbakan. Nasukol daw kasi nila yung leader ng grupo at ayaw na umanong pakawalan ng kanilang commanding officer. Dahil hindi daw nila mapasok yung mismong kuta ng mga rebelde dahil sa gwardyado nga ito, nagpresenta pa raw itong si Tito Mateo na siya nga raw yung gagawa. Ayaw raw nilang pumayag nung una dahil paniguradong mamamatay nga ito sa kanyang gagawing yon. Pero nung ipakita daw ni Tito Mateo yung nagbabaga sa pulang mga mata nito, ay wala na raw nagtangkang pumigil dito dahil sa takot. Kahit nga raw si Tito Mike ay walang nagawa. Ayon pa nga sa mga pagkukwento ay walang kahirap-hirap daw na pinagpapatay ni Tito Mateo yung mga bantay at gwardya doon sa kuta. Napakaliksi daw nitong kumilos na hindi ordinaryo para sa isang normal na tao. Ngunit kahit na ganon ay laking pasalamat daw nila kay Tito Mateo dahil sa ginawa nito para sa kanilang grupo. Itutuloy pa nga sana ni Tito Mike yung pagkukuwento nang bigla kaming makarinig ng malakas na lagabog mula sa bubungan ng bahay nila. Nariyan na pala yung tito nyo. Huwag kayong matakot sa kanya dahil hindi kayo gagalawin nun. Kahit na ganon siya, tao pa rin siyang makitungo at makisama kaya igalang natin siya. Saad pa nga ni Tito Mike sa amin noon ni Andrew. Ganon na lang po yung senda katakot namin noon nang makita namin yung ubod na pula ng mata ni Tito Mateo habang mabalasik naman po yung itsura nito na para bang galing sa isang away. Oh Manong, ayusin mo muna yung sarili mo. Nananakot ka sa mga bata. Bulyaw pa nga ni Tito Mike noon. Maya-maya lang po Sir Dan ay halos manluwa nga po yung aming mga mata nung sa isang iglap lamang ay unti-unti nang bumalik sa pagiging normal yung itsura nito. Matapos po ito ay humingi ng pasensya sa amin noon itong si Tito Mateo. Sa takot ko po noon ay hindi na muna ako nakapagsalita at nagpatangu-tangu na lang po ako sa pagsagot. Kahit yung mga tuhod ko po noon ay talagang nangatog. Ikaw ba namang harap-harapan mong makita yung isang ganoong nilalang na bigla-bigla na lang nagpapalit ng itsura mula sa pagiging nakakapangilabot na itsura po nito pabalik sa kanyang normal na anyo. Kahit ngayon po ay nanginginig pa rin po yung kalamnan ko kapag naaalala yung aking nasaksihan. Isinaalang-alang ko na lang din po noon yung magagandang sinabi ni Tito Mike tungkol kay Tito Mateo. Kaya't hindi na lang din po ko gaanong nagpa-apekto noon sa takot na aking nararamdaman. Kinaumagahan pagising po namin ni Andrew ay nakakita po noon kaming tatlo ng patay na manok doon sa likod ng bahay nila. Marahil ayun na nga po yung tinira ni Tito Mateo nung gabing umalis po sa sandali sa inuman. Yun din yung sabi ni Tito Mike nang makita niya yon. Nagtagal pa nga po ako noon ng mga ilang buwan kila Andrew. Pero hindi ko na rin muling nakita pa si Tito Mateo matapos po nitong umalis na. Hanggang nito pong mga 2023, nung mag-reunion po kami ay nakita ko na nga po itong muli. Halos hindi kami makapaniwala ni Andrew nung makita po namin ito. Dahil parang wala pa rin po siyang pinagbago. Yung parang bata pa rin po yung itsura. Hindi gaya ni Tito Mike at ng tatay ko na halatang tumanda na rin. Binati pa nga po niya kami at doon ay nagkamustahan pa kami na parang wala ring nangyari. Habang kausap ko po noon si Tito Mateo, hindi ko pa rin maikubli yung matinding takot at kilabot sa kanya. Ikaw ba naman yung magkaroon ng kamag-anak na aswang? Ano nga bang gagawin mo? Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.